Hi guys, this is Neil and welcome back for another online educational vlog. So ang video na ito is about mastering online study techniques. So bakit ko sinasabing mastery? Kasi ang mastery is something about hindi lang siya expertise, kundi paano mo magagawa ng maayos yung isang bagay, paano mo magagamay na yung sinasabi nila sa other words, and paano mo mamamaster ang iyong own schedule. So, kasi dito sa online study, mostly nagdi-deal ka ng mastery dapat ng management ng isang skills mo sa sarili mo para mai-apply mo siya doon sa pag-aaral mo para maging successful ka. So ito yung mga dapat mong i-practice. Una, practice time management. So ang practice time management is a very vital skill para sa iyong academic success kung ikaw ay nag-aaral sa isang online study. Kasi ang online study is not a structured type of learning. Ang structured type kasi is meron siyang fixed na schedule. So let's say, sa face-to-face schooling, Monday to Friday ka lang may pasok. Sa online schooling, kailangan flexible ka, marunong ka mag-manage ng oras. Ang flexible na sinasabi is, hindi siya yung type na fix yan. Fix ang enrollment mo kasi, pero ang dapat na klase mo is flexible. So, yun. And, ang pagpapractice ng tamang time management is very, very much recommended doon sa mga first-time online learner. Kasi ang flexibility sa about creating your own schedule. Paano mo i-control yung schedule mo nang walang nagko-control sa'yo, walang alala sa'yo, walang nagre-remind na ganito dapat ang gawin mo, ganyan dapat ang gawin mo. Yun. Self-discipline siya. And a vital skills talaga siya for a successful online learning, lalo kung ikaw ay nag-i-enroll ng isang research course. So, yun yung isa sa mga pinapractice ko talaga. Later on kasi, gagawin ko ito ng discussion about each subject. Kasi 12 subjects ito. Hindi ako nagkakamali. Yes, 12 subjects siya. So, move tayo sa subject number 2 na kailangan mo i-consider, which is finding your learning style. So, finding your learning style, kailangan mo malaman kung saan ka active, anong hours ang more active mo, sa less hours na active sa learning. Kagaya ko, very active ako matuto kapag kumakain ako. So, ginagawa ko, habang kumakain ako, nagbabasa ako. Kasi mas awake yung isip ko. Hindi ako kumakain ng dinner or lunch or breakfast. Yung sinasabi nilang nagngangat-ngat lang, parang pa-snack-snack lang, papika-pika ba? Ganun lang ako. Kapag ganun ang ginagawa ko, mas active yung utak ko. Kaya ko siya ginagawa minsan kapag kailangan ko matapos yung isang lesson, ganun ang ginagawa ko para mabilis ako matapos, mabilis ako magbasa or magsulat, ganun. Ang isang kamay is naka-pick, ang mata ko ay nandoon at nagsusulat ako. So, hindi naman tayo nagpapabaya doon sa mga sinusulat natin kasi baka inisip nyo ma-pick up ko yung pen. Hindi. Yung pen nasa kabila, yung pagkain nasa kabila. So, ino-organize naman yan. Pangalawa is, kailangan mo matuto dun sa finding your learning style, kung paano ka mag-tailor ng learning or study habits. Saan ka mag-i-improve para maging successful ka dun sa process. So, yun yung kailangan mong tignan. Bakit mo kailangan tignan yan? Kasi para mas mabilis ka maka-absorb ng mga lesson. Para matuto ka ng much better. So, yun yung reason dyan. Pangatlo, cultivate a growth mindset. So, kailangan mo yan. Kasi yung growth mindset is yan yung belief ng iyong abilities na an intelligence na pwede mo siyang ma-develop into something na kailangan mo ng oras, kailangan mo ng effort, and kailangan mo ng dedication para ma-develop lang yan. So, yun yung isa sa mga reason kung bakit kailangan mo yung growth mindset na yan para maging successful. Isa pa, ang mindset kasi, ang growth mindset is something na, it's something na attitude na wini-welcome mo at ini-embrace mo ang pagkakamali. So, i-embrace mo yung pagkakamali, ginagawa mo siyang stepping stone, ginagawa mo siyang learning, kasi kailangan mong matuto dun sa pagkakamali mo para mag-grow ka sa iyong way, para makagawa ka ng unique way sa iyong success. Yan yun. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka is fail ka na. Meron yung sinasabi nilang fail. Ang sinasabi na sa akin dati ng aking mentor is, fail means
first attempt in learning. So, hindi ka raw matututo kung hindi ka na nagkamali. Ang problema lang doon, kung nagkamali ka at hindi mo kinorek at pinanindigan mo na yung mali na yan, ayun yung problema, hindi ka natuto. So, yun yung isa sa mga isi-share ko sa vlog na to. So, ang example sa growth mindset na pwede kong sabihin sa'yo is yung focus ka sa goal mo. Kasi, focus ka na makuha yung goal mo, hindi para i-impress yung ibang tao or i-please yung ibang tao sa paligid mo. Kundi, para yun sa sarili mo. Nagtatrabaho ka or nag-aaral ka, hindi para i-impress yung mga kapitbahay mo, yung mga kamag-anak mo. Para yun sa'yo, dahil ikakabit mo yan sa pangalan mo. Kasi ang success mo, or kung saan ka man nakarating, yun ang magde-define kung ano yung action na ginawa mo para magkaroon ka ng magandang buhay. So, yun yung kailangan mong isipin dyan. Actually, may kausap ako dyan kanina, bago ako nag-vlog, ganun ang usapan namin. And ayon pa dito kay Carol Dweck, a growth mindset is a revolutionary shift from traditional fixed mindset. So, fixed mindset kasi is something na static, unchangeable. While yung growth mindset, yung gaya na sabi ko kanina, ini-embrace niya yung failures, ini-embrace niya yung challenges. Ang failure is a stepping stone. And ang paniniwala ng isang growth mindset is meron pa siyang potential na very unlimited na pwede pa niyang gawin para mag-improve yung sarili niya. So, ganun ako. Even sa sarili ko, ina-apply ko yan. So, fourth consideration na subject is effective note techniques. So, paano ka ba mag-notes? Ikaw ba ay nag-notes na kailangan mo i-note yung buong paragraph ng iyong lesson? Yung buong libro? So, kailangan mo kasi yun para magkaroon ka ng way how to retain the essence of the learning. So, ako kasi pag nag-note ako, is something about definition yan. Ang definition, 3 word lang isusulat ko. Yung pinaka-meaning lang. Dahil kapag nag-exam ka, nandoon naman yung meaning, may iba lang ng konti. Kaya, kailangan alam na alam mo yung mga iba-ibang word na pare-pareho ang meaning. Kasi binabago yan sa exam. Just to give you an idea kung paano sila nagbibigay ng exam, iniiba nila yung word. Pero pareho lang ang meaning. And sa note taking kasi na techniques is nagkakaroon ka ng way kung paano ka makapag-review ng much better. So, yun ang sinasabing skimming type of study. Kasi ganun ako eh. Skimming lang talaga sa akin ang study. So, ang skimming kasi is something na ito yung kailangan mo isipin within the next 3 months kasi ito lang yung subject mo. Huwag mo mag-isip ng iba. Huwag mo isipin yung mga ibang tao na hindi naman dapat nandyan. Huwag mo isipin yung subject na wala naman doon. So, ganun dapat. Focus. And, ang pag-practice ng effective note-taking is much mabilis kang makaalala ng lesson or study. Kasi one thing is very effective sa practice ko is mas mabilis ko maaalala ang isang lesson kapag ako ay nagsusulat kaysa nagbabasa or nag-i-encode or nagtatype. Yun yung reality. Hindi ko lang alam kung sa'yo nanonood is ano yan siya effective. Hindi ko lang talaga alam. So, please comment lang kung anong effective para sa'yo. And plus, ang effective techniques kasi for note-taking is huwag ka mag-focus sa maraming i-take note mo sa isang bagay. Dapat focus lang sa isa. Ganon yun. Huwag ka mag-focus sa maraming lesson na kailangan mo isulat yung math ngayon, English bukas, Filipino mamaya. Huwag. Kasi sa online study, kailangan mo mag-focus sa isang subject. Kasi pag nilagay mo lahat ng isip mo sa iba-ibang subject na sabay-sabay na para ka nag-aaral sa school, well then, hindi ko alam kung mag-work yan kasi hindi ako nagaganyan talaga. So, yun yun. Fifth consideration na subject is establish your clearer goals. So, bakit mo kailangan mag-establish? Clearer goals is about kasi doon mo lang mamomotivate ng maayos yung sarili mo. Kumbaga, isa siyang powerful motivator sa sarili mo para maging successful ka sa online learning. So, ano ang i-set mo doon? Set SMART goals. So, SMART means specific, measurable, achievable or actionable, relevant, kung ano yung dapat mong gawin doon sa time na meron ka at ano yung pinag-aaralan mo. Yun. Time-bound yung isa doon. Relevant and time-bound. So, yun ang SMART goal. So, SMART goal is specific, measurable, achievable or actionable, relevant, and time-bound. So, kailangan mong i-keep yan as organized, very organized, and dapat
very well motivated ka after ng mga practice na yan. Kasi ang pagkakaroon ng clearer goal, yun ang maglilid sa'yo ng right direction para ano yung next step na gagawin mo kapag nag-aaral ka? Ano yung next step na gagawin mo after nito, after nyan? So, kailangan mong tignan lahat yun. Next subject na dapat mo i-consider to master your online study techniques is making study routine. So, it's very important. So, ako, ang style ko is nagsiset ako ng dedicated space for study. Specific siya na work desk, study desk, ganun. Hindi ka ako basta-basta sa study kung saan-saan lang. Not unless na kailangan ko mag-study. Or, ang ginagawa ko pag, halimbawa, nasa biyahe ako, nag-study ako, itong headset na to, nakalagay yan both side, merong music na calm music. Kasi yun ang ginagawa ko pag nag-aaral. And most people kasi, ang calm na music or something about instrumental, nakakaantok daw. Sa akin kasi hindi naman. May time talaga na inaantok lang ako. Kahit patugtugan mo ko ng sobrang lakas, pag inaantok ako. Wala akong pakialam dyan. Ganun ako. So, yun ang isa sa mga talent ko, by the way. Para akong manok kung minsan, nahanginan lang, tulog na. Next is, ito yun, sa study routine is, yung time and day na peak time na active on learning, ang mind mo sa learning. So, kailangan mo i-consider yan. Kailangan ka less active, kailangan ka very active. And ang best time kasi na ginagawa ko is nonetheless morning talaga, early morning. Kasi ang style ko ng study is hindi ako nag-study ng late at night. Minsan-minsan lang kung may kailangan tapusin na project. Ang most na study ko is early morning talaga. So gumigising ako ng 3:30 or 4 o'clock in the morning. Ang pasok ko is 8 o'clock. So, ganyan ang gising ko. So, 5, 6, 7 kasi isang oras nire-ready ko na nag-breakfast ako and nagpe-prepare. 7:30 kasi pumapasok na ako. Before 8 dapat andun na ako sa duty. So, pagdating ko ng house niyan, kasi umaalis ako talaga dati nung nag-aaral ako is 5:30. Wala na ako sa duty, nasa bahay na ako at 6 o'clock. So, 6 o'clock magdi-dinner na ako ng konti. Then, habang nagpipika-pika ako ng food, nag-aaral ako until 9 or 10 o'clock. And most of the time, 10 o'clock tulog na ako. So, minsan, ang style ko ng routine is very different. So, i-discuss ko yan over the next chapter nito. Yung talagang doon na siya sa area na yun. Yung para sa study routine lang i-discuss ko. So, yun. Just to give you an idea lang yan. 7 kailangan may consider is you need to eliminate distractions. So, eliminate distractions is a very important factor na kailangan mo i-consider para mag-success ka sa iyong online learning. One example is kailangan mag-eliminate ng mobile use. So, yung iba kasi, hello friend, ganyan. Ang dami mong tapos nagbabasa ka pa. Tapos yung friend mo may chismis pa. So, napunta yung isip mo ngayon doon sa chismis para sa inaaral mo. So, kung ikaw ay hindi multifunctional na type ng tao, huwag mong gagawin yan. Kasi, kagaya ko na nagpa-practice na may kausap sa telephone habang nagsusulat, habang nagbabasa. Kaya ko namang gawin kasi yun dahil sanay ako sa trabaho. So, multifunction ako. And, allocate certain time lang kasi sa social media kapag ikaw ay nag-aaral. Kaya huwag kang basta-basta magpakaan sa social media dahil marami ka nababasa, madidemotivate ka, madidisappoint ka lang. Lalo kapag mahina ang emotional capacity mo tapos may nakita ka na nagko-complain about sa school na ganito, ganyan, madidemotivate ka. Mas better na leave mo na yan sa side na to. And ito yung focus mo sa aral talaga. Kasi ang dedication and discipline at saka yung focus is very important yan na kailangan mo i-practice kasi yan makakatulong din paano ko mag-eliminate ng distraction. So, yun yun. Ang reverse practice kasi ng eliminate distraction is get used to distraction. Yun yung sinasabi ko sa'yo kanina na ako ay nagpa-practice talaga kung paano makipag-usap sa telephone habang nagbabasa. Tatlong bagay yun. Kasi, kapag kaya mong makinig dito, kalahati yan dito, 1/4 is nandito, and yung kabila is nag-iisip, nagsusulat dito. Which is very nice practice for you. Number 8 is embrace active learning. So, yun yung kanina na ang active learning strategies mo, anong gagawin mo sa active na time mo. So, yung iba gumagawa ng flashcard. Ako kasi hindi. Ano nagaganyan? Kasi, hindi mo kailangan itulak yung sarili mo na kailangan mo gawa ng visual something na para lang matuto. Hindi. Pangbata yun kasi sa akin. Ang ginagawa kong active learning app is
Dati naglalaro ako ng yung sinasabi nilang Mavis Beacon. So, ilalagay ko yan dito. Kapag nakahanap ako ng isang image sa Google ni Mavis Beacon. Kasi lagi kong pinapractice yan para mabilis akong mag-typing noon. So, yun yun. And ang game kasi na ginagawa ko is ang pangalan pa ng teacher ko, na matagal na yun nung ano pa yun, 2007 pa yun. 2007 or 2008 ang teacher ko niyang Mavis Beacon is, pangalan niya is Miss Cherry Colaste. So hanggang ngayon, naalala ko pa yan sila. Lahat naman. Even yung teachers ko ng elementary at high school, kilala ko pa. So hindi ko nakalimutan yung iba. Yung iba kasi, nagaganyan na mga, sana may nakaabot ng ganito, yung yun yan, inaangat yung ditong buhok mo, minsan dito sa tenga. Yan, hindi man ako pasaway, pero pag nagagalit yung teacher ko na ayaw niya yung sagot ko, ayun. So, minsan tingot, ganyan talaga. Na-share ko lang, mga experience yan sa life. Next is number 9. So, doon tayo sa how to leverage technology effectively. So, yun yung familiarizing yourself kung paano magamit ang isang online learning platform, kung paano gumamit ng much better sa communication tools, at ano pa yung mga other related apps na pwede mong gamitin para makatulong na mas magawa mo ng maayos ang iyong online learning journey. So, meron kasi yung platform na magkakaiba. So, FB, YouTube, Yahoo, Gmail. Iba-iba yan. May sariling unique and unique features yan sila. So, hindi yan pare-parehong platform. Social media apps versus the LMS is malaki rin ang pinagkaiba. Kasi ang Facebook, hindi naman kagaya ng LMS na kailangan mo ganito, kailangan mo pumasok sa isang tab, kailangan mo iba ang pupuntahan mo sa ganito. So, hindi lahat din ng very good person na mag-operate ng apps is marunong din sa LMS. Maraming hindi. And ang LMS kasi is something, it's a very special app. Like, kung alam mo yung mga ibang apps na ginagamit sa work, like ako, alam ko mong magpatagbo ng payroll. So, ang payroll software na alam ko is Oasis, alam ko yan. Skybayan HRMS, alam ko yan. Yung SAP HCM, so, ano yun, Enterprise Resource Program. So, yun yung mga, isa sa mga side na, additional pa pala, Fidelio Materials Control, alam ko yung i-operate. So, kapag alam mo yung mga software na apps, hindi na mahirap sa'yo aralin kung paano mag-navigate doon sa LMS. Kasi halos pare-pareho lang yan sila. Kasi may pagka-complicated yung mga apps na sinasabi ko sa'yo. Kasi mga hotel system yun na ginagamit nila for accounting and recording purposes. Number 10 is avoid multitasking or during the skimming process ito. So, yun yung sinasabi ko kanina na hindi ka dapat nag-multitask pagdating sa online study kasi mahirap pag-multitask doon dahil baka masira lang ang ulo mo sa gagawin mo. And I don't advise that all. So, ang advices ko is focus on a single direction task. Kung Filipino subject yun, Filipino, huwag ka na mag-focus ng English kasi baka bumalik-baliktad pa yung dila mo sa kakabigkas kung anong gagawin mo. Huwag kang mag-math and history at the same time. Mahirap yun. So, kailangan isa-isa lang. Focus. So, 1 week sa math, kung kailan mo tapusin ng 1 week or 2 weeks. So, 2 weeks again for the next subjects. Mga ganun ba? So, yun yung kailangan mong i-consider dyan. Yung skimming process kasi is one very most important part ng isang multitasking na kailangan focus in one goal. Kasi ang skimming process is only a certain period of time. So ako kasi, pag sinabi mag-aaral ako ng math, mag-aaral lang ako ng math. Pagkatapos ko mag-aaral ng math, kalilimutan ko na yan. So, bakit mo paalalahanin kung nag-aaral ka na ng English, tapos mo na yung math, pumasa ka na, hindi na ganun. Huwag mo ilalagay lahat sa utak mo. Yan yung sinasabi ko palagi. Kasi hindi ako yung type ng tao na hanggang ilalagay ko pa sa utak ko yan. Ang style ko is, kapag naipasa ko na yan, kalilimutan ko na yan. Pero hindi ko siya makalimutan, lagi ko naaalala, kahit hindi ko alalahanin. So, isa yan sa mga very, very much effective way of retaining the learning that you have learned. Sabihin mo kalimutan mo, kasi kagaya ng yung puso mo nasaktan kasi iniwan ka. So, yun yung pinaka-best example dyan. Gusto mo na siyang kalimutan, pero hindi mo kaya dahil dinibdib mo. Yun. Yun dapat ang gagawin mo sa learning mo. Kasi, the more na sinasabi mong kalilimutan mo, hindi mo siya makalimutan. Ganun ako. Kalilimutan ko na yan. Pero, hindi ko nakalimutan. So, yan yung mga practice ko na hindi ako sumasakit ang ulo ko kasi mabilis ko siyang maalala.
Ang reverse practice kasi ng multitasking talaga is a multitasker or an excellent multitasker is the much better kapag ikaw ay nagtatrabaho. Pero hindi yan siya applicable on online study. Kailangan single direction lang. Based on experience, marami na ako nagawang online study na nag-succeed ako. Hindi ako nag-multitask. Focus on dito lang tayo. Huwag tayo mapunta doon. Huwag dito, huwag sa taas, huwag sa baba, huwag sa gitna lang. Diretso lang yan. 11 is develop your problem-solving skills. So, kailangan kapag nag-online study ka, nagpa-practice ka kung paano i-develop yung much better na problem-solving skills mo kasi crucial yan for having a self-reliance learning. Dahil ikaw mismo nagtuturo sa sarili mo. Yun. Meron ka mang professor, meron ka mang instructor na pwedeng sumagot, pero hindi sa lahat ng oras nandiyan yan. Yun yung tatandaan mo. Hindi rin, gagaya ng face-to-face, hindi rin naman araw-araw nakikita kayo ng teacher mo. So, Friday, Saturday, Sunday, wala ka doon sa school. So, ganun din yun. So, kailangan alam mo kung paano maging self-reliance. Kung kailangan mo talaga ng tulong ng instructor mo, maghihintay ka talaga. So, kailangan yan. Pasensya ba? Next is focus on practicing logical problem solving. So, logical problem solving. Yung mga past priorities mo. Ano ba ang priority mo ngayon? Track improvement ng mga requirements mo. Ano bang requirements na kailangan mo i-complete? Ikaw ba'y nagpunta ng isang research field, ng research study, kailangan mo nag-collect ng data. So lahat yan, parang example yan ng logical problem. Kasi ako, based on experience din talaga, very important tong logical problem solving. Kasi para alam mo kung saan ka lulugar at ano ang next na way na gagawin mo sa pag-aaral. Isa dyan sa mga important tasks na kailangan mo i-practice sa logical problem solving is kung paano ka mag-allocate at mag-adjust ng time mo sa task. Kasi yung task mo, depende yan sa heavy load or light load lang ba siya. Depende yun doon. So last consideration na kailangan mo isipin is about looking after yourself. So sa mukha kong to, hindi ko alam kung halata ba na nagka-undergo na ako ng 4 different online study. Ang 3 doon is nag-research pa ako. So, sabi nga nila, parang hindi naman halata. So, sana hindi halata. So, kung ikaw na nanonood, sinasabi mong halata na nakapag-online study ako ng matagal. Kasi sabi nila nakaka-stress daw. Hindi naman ako mukhang stress. Sabi ko, hindi naman. Sabi nga nila, walang maniniwala na ako ay nakaabot na ng 4 na online learning journey na lahat ay naipasa ko at nalagpasan ko. So, bakit kailangan mo mag-look after yourself? Kasi kailangan i-maintain mo na health and safety ka. Healthy and safe ba? Kailangan balance din. So, ako na habang nag-aaral, napupuyat ako pero binabawi ko rin yan minsan. Kasi ang pag-aaral ko is something like this. Ano yan? Pababa. Hindi siya pataas. Kumbaga, more time here. Habang patapos ako ng patapos, paiksi ng paiksi yung oras. Kasi, reality yan, ang katawan natin ay, kung flat ka na nag-4 hours sleep lang, ay hindi. Hindi ganon. Ako, halimbawa nagpuyat ako dito, kailangan bawasan ko yun habang tumatagal. Dito, matutulog ako na mas mahaba. Kasi mas mahaba ang pahinga doon. Ganon ang style ko. So, if I have 14 weeks for study, and ang major na puyat lang ako dyan is maximum 3 to 4 weeks lang. The rest, maayos ang tulog ko. Kasi, yun yung style ko sa pag-aaral. Mas mahabang oras, pababa. Yun yung isa sa mga ko dyan, advice ko. Saka ako kasi, ang task priority ko is, sabi ko nga, may sinabi ako dun sa ibang vlog ko na, sabi ko na, kung kailangan mo talikuran yung friend mo, talikuran mo muna. Maiintindihan nila yan. Hindi mo naman sila tawag dito binibetray kung nag-aaral ka kasi para yun sa sarili mo. Kailangan nilang intindihin yun. Kung mabuting kaibigan yung mga yan, iintindihin nila yun. Yung mga may boyfriend or girlfriend dyan, kung alam nilang para sa yan at hindi mo sila ma-entertain yun dahil kailangan mo mag-aral, kailangan nilang intindihin yun kasi para sa kinabukasan yan. So, ganun yun. Next, doon sa look after yourself is well-being. So, ang well-being mo, give your best, but don't expect the best or to be the best.
Kasi pag ganun ang ginawa mo, depression ang labas mo dyan. Lalo kung minsan ka lang nag-fail, tapos sabihin nila, very good person to, napakatalino, napakagaling, tapos naniwala ka naman lahat ng tao nagsasabi sa'yo ng ganyan. Ang tendency niyan, kapag nag-fail ka sa isang bagay, sinabi nila, ay, bakit ka nag-fail? O, madi-depressed ka na. Maraming namamatay sa depression. Ako, kahit sinasabihin ako magaling, lagi kong sagot, I thank you po. Thank you po talaga sa appreciation nyo. Pero, tao rin po ako. Alam ko magkakamali ako at any time. Siguro ngayon tama, pero bukas baka mali na yan. So, hindi ako nag-expect na perfect po ako. Pero maraming salamat po sa appreciation. Bakit? Kailangan mong stay grounded yung sarili mo para hindi ka mag-feeling na ako na ang pinakamagaling na tao sa mundo. Yan yun. Kailangan lagi ka nakaapak sa lupa kahit sinasabi ng lahat ng tao na magaling ka. Ang pangalawa dyan sa well-being is don't be confident or be carried away with your educational attainment, honor or higher educational attainment. Yes, kasi hindi ibig sabihin na nakapagtapos ka na ng mataas, mataas ka na. Ako hindi. Ang pagtatapos ng mataas na paaralan or mataas na degree para sa akin, kasi since natapos na ako ng masteral, is something about relating sa profession kung paano ko mas magawa pa ng maayos yung trabaho ko as a professional. Hindi yun para maging superior ako sa family. Hindi para doon. Kasi ang pagkakamali ng mga natatapos dyan is akala nila rin kapag tapos ng mataas, pwede ka na magsabi na, huy, manager ako, hindi ako pwedeng gumalaw dyan. Ako hindi. Hindi ko pinapractice yan. I even preferred na utututusan ako ng nanay ko kapag nasa bahay ako. Or kulitin pa ako ng kapatid ko na ganito, kailangan ko ng ganyan. Kaysa bigyan ako ng special treatment dahil nakapagtapos ako ng mataas na yung degree. Hindi ako ganun. Yan yung sinasabi ko na kailangan mong i-practice pa din to be simple kahit na meron ka na ng mga qualification na yun. Kasi it is much better to be simple than arrogant na sinasabi nila. Kasi maraming tao na ganyan. So hindi ako nagpo-practice ng ganyan. Next is, baliwala ang pag-aaral ng mabuti kung mapapabayaan mo lang ang iyong sarili. Kulang ka sa task prioritization practice. Yes, tama yun. Kasi, yung iba kasi dinidibdib na yung pag-aaral. Ako kasi hindi. Wala din naman kasing pressure galing sa parent ko na kailangan ko magtapos. Kasi nga, yung mother ko is hindi naman demanding. Yun lang ang kagandahan sa akin. Kasi nung ginagawa ko to, pinaglalaban ko na makapagtapos ako dahil sabi ko nga sa mother ko is, kapag nakarating ako dun sa mas mataas at gumanda ang buhay ko, kasama kayo. Kasi kasama sila sa pangarap ko. Yun yun. Ganun yun. Ganun po. And last advice, bago ko end yung vlog is, finding your success in life can become useless when your body, mind, and health already crosses its limits. So, ano lang yun? Tamang pagod, tamang puyat, at tamang pahinga din. So, yan. Ganon yung ginawa ko dito. Kaya ako nag-succeed sa aking online educational journey. From then on, noong 2020 and until this year, na natapos ko ng May or June of 2025, yung Masters in Engineering Management ko. So, any advice or any clarifications or any questions dito sa vlog or any questions about online educational experience na gusto mong ma-share ko, please comment down sa comment box kasi gagawan ko ng video yan para mas marami akong ma-share na idea kung meron akong experience nito or wala, or may idea ba ako paano gawin yun or hindi. So thank you for watching this vlog. Please don't forget to share, like, and subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking mga next educational videos. Bye!